Hello mga friend, magsaservice tayo dito ngayon. Wala nyo kung saan lugar to. Babaybayin natin yan. Dito yan sa Taytay. Kung taga Taytay kayo, wala nyo kung saan lugar to. medyo delikado. Tignan nyo. Saan tayo sa creek. Babaybayin natin to. Nagdaanan natin. Yan talaga, kahit saan sulok, pupuntahan natin. Kumita lang ng pera. Ingat na pulo. Dito isang tao lang pwedeng dumaan. Hindi pwedeng dalawahan. Wala kang tatabihan pagka nahulog ka dito. Shoot ka dyan sa creek. Medyo delikado. Ingat. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Pila-pila lang ang pagdaan dito. Ito na, pasok tayo dito. Pasok tayo. Wala niyo sa lugar to sa Taytay. Ay, dito na tayo. Ito na yung gagawin natin dito. Dito tayo. Hi. Pasok tayo. Good morning po. Sila. Hi. Ito yung makinang gagawin natin. Jockey overlock. Kaya daw tumahi. Simulan na natin. Tulad natin, una natin tatanggalin yung plato. Pagkatapos, lilinisin natin yung mga dumi na naipon sa loob. Saka natin yung tatanggalin tong ngipin. Tapos, tatanggalin din natin yung needle guard. Ngayon, titignan na natin yung pinaka-problema niya. Nakikita natin na yung mga looper ay nagsasalpukan ulo sa ulo. So, paano natin ito gagawin? Una, luluwagan muna natin yung tornilyo ng upper looper. Tapos daan-daan natin ibababa. Makikita natin yung pagbabago. Hindi na nagsasalpukan yung mga looper. Ayan, tignan nyo mabuti. Kailangan pag magsasalubong sila, yung upper looper sa batok lang ng lower looper dadaan. Tignan nyo mabuti yan. Tapos yung height position ng karayom, hindi dapat tatama sa ulo ng upper looper. Ito, double check natin yung timing natin. Ngayon, pwede na natin higpitan yung upper looper. Ngayon, pwede na natin tingnan yung resulta ng timing natin kung sakto na. Napansin ko kanina medyo may sumasabit dun sa dulo ng upper looper. So, kailangan nating tanggalin yung sumasabit gamit ang pinunliha. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang tamang pagsulot na sinulit papunta sa looper. Kung mapapansin nyo pa, letter W yung bandang likurang posisyon. Ayan, yung tamang pagsulot. Letter W. Pangalawa, pa letter B naman. Ayan, tingnan nyo. Para hindi kayo maligaw pag susulot ng sinulit. Tandaan nyo lang. Pagkatapos, ibabalik na natin yung mga tinanggal natin. Una, itong needle guard. Sunod naman natin ibabalik
yung ngipin. Bago natin higpitan, sigurado natin pantay yung mga ngipin niya, harap at sa likod. Ngayon, higpitan na natin yung mga ngipin niya. Katapos natin higpitan yung ngipin, babalik naman natin yung plato. Katapos natin itong higpitan, i-check muna natin kung maayos na yung pagbaba ng karayom. Ito, tingnan muna natin. Makikita natin pagbaba ng karayom, sakto lang sa butas ng plato. Sunod naman natin gagawin ay magpapalit tayo ng blade. Kasi mapurol na yung blade nito eh. Gamit ang number 7 na open range, tatanggalin natin yung lumang blade. Ito na yung bago, papalit na natin. Bago natin ito higpitan, puposisyon natin ng maayos yung blade. Malalaman natin kung mapurol na ang blade kapag ang resulta ng tahi nyo ay parang inangat-ngat na ng daga. Ayan, matalas na yung blade. Pwede na natin siyang testingin. Ganda na. Ganyan yung dati niya, di ba? Parang inat-ngat ng daga eh. Ngayon, pwede na natin ipatesting sa may-ari. Ano masasabi mo? Okay na po. Maganda na po. Matulin na ulit yung takbo. Matuli na. Nung una po kasi, paanohin mo dahil kailangan pa namin dito ilalim para magpantay ilalim. Hindi makapaspas. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod po.